Sa panahon ng market rally kung saan tumataas ang presyo ng mga sikat na crypto gaya ni Bitcoin, biglang uminit na naman ang usapan tungkol kay Pi Network. Pero hindi lang ito tungkol sa presyo. Mas malalim po ang dahilan. Marami ngayon ang nagtatanong kung totoo bang decentralization ang goal ni Pi o isa lang itong paraan para manatiling kontrolado ng Pi Core team ang buong ecosystem. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na issue dito kay Pi Network, kung saan lumalabas na tila hindi naman talaga para sa masa ang direksyon ng project. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, kamakailan lamang ay yan, sara muna natin ito. Ayan. Kamakailan lamang ay isang post po mula sa account na Pi Network member ang kumalat sa social media. Sapagkat ayon po sa kanya, the project will never be decentralized. Yan. Matindi po ang akusasyon na ito. Sinasabi niya na mula umpisa, dinisenyo si Pi Network para manatiling hawak ng Pi Core team. Ayon po sa post ay kontrolado ng Pi Core team ang halos lahat mula po sa mga nodes, apps, back-end systems at maging ang mismong blockchain na ginamit. Yan po si Stellar. Ayon sa kanya, kaya daw napili si Stellar ay dahil madali itong gamitin sa centralized setup. At dahil dito, muling nabuhay ang usapan. Kailan ba talaga magiging decentralized si Pi Network o magiging ganun ba talaga siya kahit kailan? Ayan, kung babalikan po natin ang simula, si Pi Network ay ipinakilala bilang isang mobile-first crypto project na pwede pong imina gamit ang ating cellphone. Isang pangakong decentralized, madaling gamitin at bukas po sa lahat. Sabi pa nga ni co-founder na si Nicholas Kokkalis ay gusto raw nilang magtatag ng isang peer-to-peer na ekonomiya kung saan lahat ay may boses. Ang target ay makabuo ng isang DAO or Decentralized Autonomous Organization kung saan ang mga desisyon ay hindi nanggagaling sa iisang grupo kundi mula sa buong community. Pero sa kasalukuyan, parang malayo pa tayo dito. Bakit kamo? Ayan, decentralized na ba talaga itong si Pi ngayon? Ang sagot po dyan ay hindi pa. Sa ngayon ay kahit nasa tinatawag nilang open mainnet phase, ito ay invite only pa rin. Hindi pa rin bukas sa lahat hindi pa rin po bukas sa lahat ang buong network. Hindi mo basta-basta masasali ang nodes at wala pa ring formal na paraan para bumoto o magkaroon ng say ang community. Sa madaling salita, si Pi Network po ay hawak pa rin ng Pi Core team. At ang governance o ang paraan ng pamumuno ay hindi pa rin bukas sa publiko. Ngayon, paano naman kung ikukumpara natin itong si Pi kay Bitcoin? Sa panahon ngayon na bullish po ang market, maraming nagkukumpara kay Pi at Bitcoin. Si Bitcoin mula pa noon ay kilala sa pagiging transparent at saka trustless. Ibig sabihin ay hindi mo kailangan ng tiwala sa isang grupo dahil ang sistema mismo ang siyang nagsisiguro ng fairness. At ayon po kay Ginoong Axel Adler, si Bitcoin ay may 62.4% na market dominance at meron po siyang market cap na $3.75 trillion. Noong July, consistent daw ang magandang performance ni Bitcoin sa loob ng 10 to 14 years. Si Pi naman, ang market cap niya ay nasa $3.61 billion at ang kanyang presyo kamakailan lamang ay nasa 0.47 lamang. O tumaas po ang volume ng 25% pero hindi nito nabura ang mga tanong ng community tungkol sa governance. Pero bakit marami pa ring hindi naniniwala kay Pi? Ayan. Bukod po sa kontrobersyal na governance, isa pa sa mga binabatikos ay ang kakulangan sa komunikasyon mula sa Pi Core team.
Marami pong gumagamit ng Pi ang naguguluhan sa kung ano ba talaga ang plano. May roadmap nga ba? Kailan magiging bukas ang mainnet para sa lahat? May mga simbolikong galaw gaya po ng 3.14 Pi transfers at mga tinatawag na whale withdrawals na parang panggulat lamang. Pero sa dulo, wala pa ring malinaw na sagot kung sino talaga ang may kapangyarihan sa network. Ngayon ay may pag-asa pa bang maging tunay na decentralized itong si Pi? Iba-iba po ang opinyon ng mga community members. May mga naniniwala pa rin na darating ang panahon na magiging decentralized din itong si Pi. Sabi nila, kailangang habaan pa ang pasensya dahil gumagalaw naman ang project kahit mabagal. Pero may ilan din na nagsasabing too late na. Kasi kung sa umpisa pa lang ay centralized na ang disenyo, paano pa ito mababago sa dulo? Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Sa totoo lang ay marami po sa atin dito sa Pilipinas ang umaasa kay Pi Network. Hindi natin maikakaila na sa dami ng mga users sa bansa, malaking bahagi tayo ng Pi community. Kaya kung hindi po magiging decentralized ang project, tayo rin ang isa sa mga unang masasaktan. Kapag centralized po ang isang crypto, nangangahulugang walang tunay na kalayaan ang community. Pwedeng biglaang baguhin po ang rules, pwedeng manipulahin ang presyo, at pwedeng mawala ang tiwala ng market. Ibig pong sabihin kung umaasa tayo na balang araw ay tataas ang presyo ni Pi at magiging tunay na global currency ito, baka dapat natin munang siguraduhin na tunay din ang pinanghahawakang prinsipyo nito. At yan po ang decentralization. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking pananaw, maganda naman po ang layunin ng Pi Network. Ang ideya ng mobile mining at crypto para sa lahat ay revolutionary. Pero kung hindi ito susuportahan ng tunay na decentralization, magiging parang centralized app lamang ito na gumagamit ng crypto branding. Ang decentralization ang puso ng tunay na crypto. Kung wala nito, nawawala ang tiwala, ang seguridad at ang pagkakapantay-pantay na ipinangako ng technology. Kaya sa mga Pi users natin dyan, maging mapanuri po tayo. Patuloy po tayong magtanong, magbantay at mag-demand ng transparency. Dahil sa huli, ang future po ng crypto ay nasa kamay ng community, hindi ng isang grupo lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.